Sakripisyo yun eh. Pasko nga eh. So, pinapakita dito ng Panginoon na willing magsakripisyo si Maria para po lamang matupad ang kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos ay maraming sakripisyo. Pero sa dulo nun ay pagpapala. Ano? Iwala kayo doon? So, kahit sa mga nagpapaaral ng anak, sakripisyo. Sakripisyo. Huwag kayong mag-alala, darating ang oras, giginhawa din ang buhay niyo. Basta yung anak niyo magtino sa pag-aaral. Walang bagay sa mundong ito na hindi ka maghihirap una bago ka makamtan mo ang biyaya. Yung mga taong ayaw maghirap, gusto ng biyaya, walang patutubuhan yun. O? Gusto mo magkaroon ng biyaya, ayaw mo maghirap. Alam niyo ba na hindi tatagal yung gano'n? Pansamantala yung mga bagay niyo. Ibig sa paglilingkod sa Diyos, kung ayaw nating magsakripisyo, kung ayaw nating magbigay ng panahon sa Diyos, hindi ho tayo karapat-dapat sa Panginoon. Si Maria, sinakripisyo niya ang kanyang sarili, ang kanyang puri, ang kanyang kinabukasan, willing siyang sumunod sa Panginoon. Amin po? Mahalaga po itong pinag-aaral natin mga kapatid. Pangalawang tao po doon si Jose. Si Jose po ay, sabi nga dito ay isa siyang lalaking matino. Yan. Taas daw ng mga kamay ng mga lalaking matino. Yan. Yan. Yung mga matitinong mag-aral o kaya nagtitino-tinuan lang. Sabi nito, si Jose po ay binasa natin kanina, papakasalan niya si Maria. Isang taon matuwid si Jose. At alam niyo ba sa lumang tipan, sa utusan ni Moises, meron silang tinatawag na engagement. Yung engagement po, ang tawag doon, betrothal period. Na as in, covenant yun na hindi ka po pwedeng umiwalay sa babae. Kasal na lang ang kulang, pero yun ang betrothal period. Para na rin kayo mag-asawa, nga lang, hindi pa kayo nagsisipig. So si Jose po ay nasa betrothal period kay Maria. No? Pagkatapos po si Jose po ay malaman niya na kung si Maria, alam niya, hindi naman yung ginagalaw si Maria. Sabi nga, virgin si Maria eh. Pinano niya iwanan si Maria para sa karangalan ni Maria. Ano? Pero sabi ng anghel sa kanya, Jose, pakasalan mo si Maria dahil nagdadalang tao siya sa pamagitan ng banal na spirito. Nung magtiteryo sa iyo ang sinabi ng anghel, anong sabi ni Jose? Sabi niyo sa talata, pinakasalan niya si Maria. Ano? Isipin niyo po, makakasalan mo ang isang babae, hindi mo naman anak yung anak. Pero po yun, ginawa ni Jose kahit kalooban ng Diyos. Ano? Kalooban ng Diyos eh. Sa Old Testament po, meron po propeta si Hoseas. Pinag-asawa ng Diyos, patutot. Patutot? Ano yung patutot? Sabi nga noong isang tao, sabi niya, yung anak ko, natatrabaho ng anak ko, prostitute teacher. Ano bang ibig sabihin noon? Prostitute teacher. Bakit prostitute teacher ang anak mo? Yung pala po, substitute teacher. Yung nanay, pa-English, mali naman. Prostitute teacher daw yung kanyang anak. Substitute pala yun. Si Hoseas po, propeta, nag-asawa ng patuto. Ng prostitute. Pinag-asawa ng Panginoon.
gusto nilarawan ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Oseas ang bansang Israel na nangangalunya sa mga Diyos-Diyosan. Oh, ginawa sa ilustrasyon. Sumunod naman si Oseas. Nagkasawa siya ng prostitute. Kasi inutos ng Panginoon. Oh? So, ibig sabihin po doon, kahit mahirap, ginawa niya yun dahil sa Panginoon.